Bago sa saksi, nasa 50 bihag na hawak umano ng grupong Hamas sa Gaza ang patay sa airstrike ng Israel. Ayon po yan sa tagapagsalita ng armed wing ng grupo. Wala pang kumpirmasyon tungkol dito ang gobyerno ng Israel. Para sa pinakabagong sitwasyon, mula sa Jerusalem, saksi live si JP Soriano. JP. Igan, alas 6 pa lang po ng gabi dito sa Jerusalem at kung makikita nyo naman po sa akin likuran, tahimik, mapayapa at maganda po ang tanawin. Ganito naman po ang sitwasyon sa malaking bahagi ng Israel, kabilang na po ang Tel Aviv. Pero po nagpapatuloy ang pagpapakawala ng mga missiles ng Hamas at ang kinakatakutan nga po sa mga pagkakataong yan, kagaya po ng ang mga tinatawag na missile impact o pagbagsak ng ilan po sa kanila na hindi na i-intercept agad, no? At hindi naharang at bumagsak nga po ito sa isang residential area dito sa Israel. Bandang alas 9 kagabi, oras sa Israel o alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas, namataan ng rocket na ito na na-intercept sa ere malapit sa Tel Aviv sa Israel. Noong oras ding yun, isang rocket mula Gaza ang tumama sa isang bahay sa lungsod ng Rishon LeZion na nasa timog ng Tel Aviv. Wasak ang ground floor hanggang ikatlong palapag ng apartment type na gusali. Ayon sa Israeli officials, 3 ang sugatan pero hindi naman malala ang lagay. Ang gusali malapit lang sa tinutuluyan ng ilang Pinay caregiver na nagkubli sa bomb shelter. Sa ulat ng Reuters, 2 Pinoy ang kasama sa mahigit 200 dinukot sa pag-atake ng Hamas noong October 7. Kasama ang larawan ng Pilipinong si Jennifer Pacheco sa mga nakapaskil sa press conference ng Israeli Foreign Ministry. Pero ayon sa embahada natin sa Tel Aviv, wala pa silang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa mga dinukot na Pinoy. Yes, we do know that there were foreign nationals that were abducted. In fact, there are videos of foreign nationals being taken. I don't know in Filipino exactly, I have to check. I think that there are. Bukod kay Pacheco, may isa pang Pinay na unaccounted sa ngayon. 4 na kababayan natin ang kumpirmadong patay, kabilang si Loretta Alacre na sinasabing kasama sa nagpunta sa music festival na nilusob ng Hamas. We have 30 seconds. Kasama ang mga opisyal ng embahada ng ibang bansa. Ang GMA Integrated News, ang tanging news organization mula sa Asia na pinayagang magpunta sa lugar na ito na itinuturing na closed military area. Narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Kibbutz Re'im. Ito po yung bahagi ng Southern Israel, katabi lang ng Gaza. Dito po ginanap yung madugong Supernova Music Festival kung saan po daan-daan yung pinatay ng grupong Hamas. Makikita nyo naman, may mga tents pa, may mga dala nilang gamit. Naiwan po nila. Dito raw nangyari, ayon sa mga saksi, sa mga statements at sa Israeli Defense Force, nangyari yung pagpatay, pagkatay at pagsunog ng buhay sa mga individual. Kabilang na po, isasakyan na yan na ayon sa mga IDF o ayon sa IDF, may 5 kataong sinunog ng buhay. Habang palabas kami kasama ang mga taga-Israel Foreign Ministry at IDF. Tumutunog po na wala kasi siren dito. So may mga pagsabog. Ang sabi sa amin, pag binarinig na pagsabog, umalis na agad. So sasakay na tayo. Folks, please mount your vehicles. We have to go. Doon na namin nalaman pagsakay sa IDF bus na nagpakawala na naman ng mga missile ang Hamas. Dinala rin kami ng IDF sa Kibbutz Be'eri, kung saan pinatay ang mga OFW na sina Paul Castelvi at Mary Grace Cabrera. Ito na po ang itsura ng Kibbutz Be'eri ngayon. Sunog-sunog na po ang mga bahay. Dito po natagpuan ng maraming mga pinatay na individual. Kabilang na po ang 2 Pilipino at dito rin po nasugatan na malubha yung kababayan nating si Joey. Si Paul nga, tsaka si Ate Grace, pinatay. Tsaka si 4 na patay na eh. Wala silang pinipili. Yung mga ibang lahi nga na mga Thailand din, pinagpapatay eh. Ayon sa Israel Defense Forces, mahigit 200 target na ang pinatamaan ng kanilang fighter jets kontra Hamas, gaya ng mga tunnel shaft at rocket launcher ng grupo na nakalagay raw sa mga civilian area. Pinasok din ng ilang tangke at tropa ng Israel ang Gaza, pero umalis din. Paghahanda raw ito sa susunod na yugto ng labanan.
Diretsahang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, naghahanda na ang kanilang mga tropa para sa ground invasion. Ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 7,000 na ang patay sa airstrikes ng Israel mula nitong October 7. Umakyat na sa halos 3,000 ang namatay na mga bata. Gaya ng batang ito na ayon sa kanyang pamilya namatay. Wala nang gamot at fuel sa ospital kung saan siya dinala. Hindi na raw nila mailipat ang bata dahil sarado ang mga crossing. Ayon sa Palestinian Red Crescent, 74 na aid truck na ang nakadaan sa Rafah crossing sa boundary ng Gaza at Egypt mula nitong weekend. Pero dati nang sinabi ng UN na kulang ang pinapayagang tulong. Umaasa pa rin ang ating embahada na magbubukas ang humanitarian corridor para makalikas ang mahigit 100 Pilipino roon. For a humanitarian corridor to open, there has to be an agreement by all parties concerned, no, for a ceasefire or a temporary cessation of hostilities. It's being worked out. At igan mga kapuso, dito sa Holy Land, sa Jerusalem kung saan tayo naroon ngayon, pinagdarasal po ng mga kababayan nating Filipino caregivers na nakaligtas at narito na po ngayon na sana magkaroon na po ng kapayapaan at maging maayos na ang lahat. At live mula rito sa Jerusalem at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.